Ipakita ko sa inyo yung issue tungkol dyan. Yung sa PNP chief. Nakakatawa lang kasi. Nakakatawa lang kasi yung kanyang yung kanyang asta nung sinagot niyan. Ito 'yon. Ito yung mismong video kung saan tinanong siya tungkol sa PNP chief, ha? Alam naman natin kung sino 'yan. Tangina, tsaka kahit sino naman ilagay natin diyan, Diyos ko po. Alam naman natin na hindi naman magpe-perform yung mga 'yan. Dahil naman yan, hindi naman tawag dito, kaya ang ilalagay nyo dyan sigurado kung katulad din lang ni Marbil, tangina wala rin pagbabago dyan sa PNP na yan. Ito pakita natin itong sasabihin nito ni BBM. Tinanong siya tungkol sa Chief of Police. Tinan nyo yung arte niya. Mr. President, magandang gabi po. DILG Secretary John Vic Remulla yesterday said that nakapili na kayo ng bagong Chief PNP. Is it true? Kung totoo, Mr. President, sino po siya? Napakasimple nung tanong. Sabi po ni John Vic Remulla, nakapili na daw po kayo ng PNP Chief. Pwede po bang sabihin nyo na ngayon kung sino po siya? Di ba? Yeah, kasi tinan nyo kung anong nito. Putang inan to, kala mo teenager. Tinan mo pa paano sasagot. Actually, oh my God, the answer is more complicated than that. Putang ina, kala mo si Ann Curtis. Actually, oh my God. Ganun pang putang ina presidente to, parang baliw. Actually, oh my God. The answer is actually more complicated. Ulitin natin kung kung paano umasta si Chris Aquino na naging lalaki. So, Mr. President, sino po siya? Actually, oh my God, the answer is more complicated than that. Actually, oh God. The answer is actually more complicated. What's more complicated than just answering the question? If you don't want to answer the question, just tell the person, I cannot give you the name right now. This is not the proper forum for that. Just wait for me to go back to the Philippines and discuss it with my cabinet first. And then when everything is said and done, when everything is settled, then we will give you the name. But for now, let's just say it's not yet official. Yan, meron pang mag-iinarte ka pa na, oh God. Oh God. The answer is more complicated. Yan. O kaya kung sabihin mo, si Torre, sabihin mo na kaagad si Torre. Yeah, we are actually looking at, we are choosing between Torre and this, and Jean Pajardo. We're actually looking at, putting either one of the two. Di ba, as simple as, anong complicated pang pinagsasasabi mo? Sinusurprise mo pa kami. Wala rin namang kwenta yung ilalagay mo dyan eh. Kahit naman sinong ilagay mo dyan, wala silbi, ikaw maglalagay eh. Di ba, ikaw namili? Putang ina niyan. Sigurado ako wala silbi yan kung ikaw namili. Tinan mo, namili ka nga ng cabinet secretary eh. Di ba, tagal-tagal mo namili ng DA eh. Pagkadating ng DA mo, putang ina, yung DA mo gusto mong ibalik, parang ayaw na niya eh. So ano pang sinusurprise mo pa yung tao eh, wala rin silbi naman ilalagay mo dyan. Sige, diretso. As ever. I would rather not use this forum to announce that. I think I should talk to them first because the official decision has not been made. They should hear whoever. Yun, simple. Simple, bakit umaarte-arte ka pa, nakala mo akala mo college boy ka. Akala mo artistang puta. Meron pa. Oh God. Tinawag mo pa ang Diyos, tinatanong ka lang kung sinong ipapalit mong PNP chief. Kung di mo pa pwede sabihin mo, I cannot answer that right now. Let's just talk about it when I get back to the Philippines. It's not yet final. I have a few people on the list. I haven't really decided yet. Ganon. Or yes, I have chosen
somebody already, but I'm still doing the background check or the due diligence. So I'm not gonna answer and give you the name as of today. In the right time, I will call everybody. I will announce it, but not today. O ganun. Ito, parang tanga. Nasa ibang bansa ka tas ganyan ka umarte. Authorities should hear about it first from me, not through the news. But yes, we're very clear on what we're going to do next. Clarify ko lang po, Mr. President. May napili na po kayo? May napili na po kayo? Meron na po. Talking about peace and order, security, Mr. President, ano po yung magiging marching orders niyo doon sa bagong Chief PNP? Especially na gusto niyo i-intensify yung police visibility sa mga kalye. Well, what will I tell the new Chief PNP? The new Chief PNP is a very senior officer in the PNP. He knows the situation, and I will actually tell them, carry on what you are doing, because we have very good statistics concerning crime, and for example, very good statistics concerning crime. Mr. President, again, we are the Americans, which are your friends, are giving advisories to their traveling citizens going to the Philippines na mag-ingat because of kidnapping, because of possible because of the unrest, because of the criminality. So, do not tell us na okay tayo. Well, in fact, ang dami ng mga bansa ang pinag-iingat yung kanilang mga citizens when going here. Nagkataon lang talaga maganda Pilipinas. Masarap talaga bisitahin ng Pilipinas. Ideal ang Pilipinas because English-speaking country, maganda ang ating ang ating kalikasan, ang ating yung biodiversity natin. Oo, yung ecosystem, yung ecology natin. Hindi, maganda ang Pilipinas. And mura ang cost of living dito, mura ang bilihin dito. English speaking, friendly tayo. Pero sa kabila ng 'yun, tumataas talaga yung violence. Lalo may namatay nga under your administration. May namatay nga na foreigner diyan sa Makati, remember? Oh, meron ngang mga vloggers na nakidnap under your watch. 'Di ba? Na mga foreigners na hindi natin alam kung ano na nangyari, buhay pa ba, patay na ba yung mga 'yon. Oo, dahil lang sa news blackout, hindi lang lumalabas lahat ng mga issues, pero ang dami mga vloggers nga nagrereklamo eh. Ini-scam sila ng tricycle, ng mga taxi. O tapos sasabihin mo, mababa. Ultimong Amerika nagpapaalala sa mga magbabakasyon ng mga Amerikano na ingat sa Pilipinas. Nagsasasabi mo. Example, there's a report here, Metro Manila crime rate is down by 23% in 6 months. If we are going to look here at the crime result at the national level, ganyan siya mag-review. Tinitingnan lang niya kung ano yung papel na ibinibigay sa kanya. Ang tanong, sir, kinonfirm mo ba yan? Anong due diligence ang ginawa mo para malaman mo kung yung papel na yan is accurate or hindi? Di ba ano sabi ni Secretary Remulla? Hindi, dapat taong bayan mismo ang nagsasabi na safe sila. Hindi ba? Taong bayan dapat ang nagsasabing safe sila. Hindi ito mga piece of paper na ito. Because again, pag nilukot mo yan, tinapon mo sa basura yan, wala nang silbi yung papel na yan. So wag kang tumitingin lang sa datos na ibinibigay sa iyo. Kailangan ikaw mismo dino-double check or kino-confirm mo on your own, in your own capacity kung totoo ba itong mga numero na ibinibigay sa iyo. Bumaba ka kasi sa pwesto mo. Bumaba ka sa taong bayan. Hindi yung kung saan-saan ka kasi nagpupunta. Anong pinaggagawa mo, interview kayo ni Katunying, hindi nyo inaalam yung problema ng taong bayan eh. Pumunta kayo dyan sa Cubao, Aurora, mag-cellphone ka, putangin na pag nais na tiyang ka.
O ibig sabihin, hindi na pwede ulit mag-cellphone sa labas ng bahay ngayon. Where are the index crimes? Eto. From the period of last year, same period last year, ito na lang, focus ka kasi babasahin, ayokong basahin lahat. So, 15,156 last year in the period of January 1 to May 16. And the period from January 1 to May 16 of 2025, it went down from 15,156 to 11,493. Naniniwala kayo doon? Naniniwala kayo doon na same period bumaba. Hindi ako naniniwala. Bakit? Ang daming krimen nung Ang daming krimen nung eleksyon. Election-related crime. Usually, tumataas talaga ang crime pag may eleksyon. Kasi napakadami ng election-related crime. So, ibig sabihin, BBM, kung walang eleksyon ngayon, mas mababa pa sana yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi talaga to, hindi to nag-iisip eh. Oo, may eleksyon ngayon, ang daming binabaril ng eleksyon. Ang daming mga kung ano-anong krimen ng eleksyon, sabihin nyo, bumaba pa ngayon. Tumaas ngayon because nagkaroon ng eleksyon. Alam naman natin pag eleksyon, tumataas talaga yung election-related crime. Kasi gun ban pag eleksyon O syempre pag gun ban, madami tayong mahuhuli na may mga dala na baril. Krimen na yun. Hindi ba? Ang pinagsasasabi nito, last year walang gun ban. Walang election last year. Tapos mas mataas last year kesa ngayon. Loloko mo naman kami. Hindi kami grade 1. Katulad ng mga vlogger mo na mga kulang sa sustansya yung mga utak. That minus lahat. When you make that comparison of January 1st to May 16 of last year to this year, everything, murder, homicide, physical injury, robbery, theft, rape, carnapping, all went down. So they must be doing something right. Now, what we have been talking about is making policemen more visible. This is to make people feel safer. Hindi, sir. Hindi, sir. Kasi sabi ko nga sa inyo, nawala ang tiwala ng mga Pilipino. Sabi ko sa inyo, hindi talaga to nag-aaral ng kanyang leksyon. Hindi ito bumababa sa mga kalye para maintindihan yung sitwasyon. Noon, we feel safe kasi nga mababa ang crime rate ng panahon ni Pangulong Duterte and mapagkakatiwalaan yung mga pulis noon. Paano ka magiging at peace or at ease sa mga pulis natin? Kung yung mga pulis natin mismo hindi alam yung batas. Sabi ko nga sa inyo, after what happened to KOJC, at nagpagamit yung napakaraming pulis doon sa pang-abusong karapatang pangtao ng mga taga-KOJC kahit alam nilang mali, mawawalan ka talaga ng tiwala sa pulis. Makikita mo kung gaano ka-violente yung pulis kapag inutusan sila ng mga amo nila na gumawa ng kabulastugan. Gagawa talaga sila ng kabulastugan. Wala nang rule of law kapag tinuruan sila ng amo nila na maging satanas. So ako, kahit madami akong makitang pulis dyan Putsang ina, baka nga mas lalo pa akong matakot Kasi yung pulis, minsan kahit wala ng warrant of arrest, kulong na lang ng kulong. Diba? Kahit wala ka namang kaso, bigla na lang inaaresto ka. Sabi ko nga sa inyo, mga kasamaan nga lang natin na vlogger. Putsa yan, kung iharas ng mga PNP, ganun-ganun na lang So, hindi po solusyon yung police visibility, sir. Never naging solusyon yung police visibility. Ang solusyon po, talagang kailangan crackdown against crime, ganun. Oo, yung matapang na pag-utos sa mga pulis. Una, linisin yung hanay nyo. Pangalawa, linisin natin yung mga kalsada. Putsang ina, hindi pwedeng ganito. Kailangan lahat tayo. Lahat ng syudad. Zero crime rate. Oo, kailangan lahat ng kriminal. Mahuli ninyo. O kaya maitaboy ninyo yung kriminal. Ganun. Perfectly understand that. I perfectly understand that. Basta, kahit papano, may pulis dyan. May umiikot dito na pulis.
Oh, ano pa? Konting sigaw lang, tatakbo na yan. That's important. It's important. Konting sigaw, tatakbo, gago. Marami yung kaibigan pulis. Sabi nila pagka tinawagan daw sila. O minsan daw. Ito, kwento lang naman sa akin to. Siguro napapatawa lang sila kung nakwento sa akin. Kasi sabi ko nga sa inyo, huwag niyo pakikinggan. Sabi nila pag may tumawag daw sa kanila, oy, merong doon. Minsan daw, 30 minutes pa daw inaantay nila. Para pagpunta nila doon, tapos na. Eh naman, paano nga kung tatawagin mong polis? Kriminal din. O hindi ba? Yung dami-dami kaya ngayon. Dami kayang issue ngayon. Mga polis, imbis na sila yung nagpapatupad ng batas, sila yung lumalabag sa batas. Walang tiwala yung mga tao dyan sa mga... Tangin na, saan ka makakita ng ganyan? Mantakin mo yan na yung pinaka malupit na naisip niya para labanan ang krimen. Putya, dagdagan yung pulis sa kalsada para mapigil. Putang ina, sinong gago na kriminal ang gagawa ng hanggang nandiyan dyan yung pulis? Pag alis nun, dun gagawa ng kabulastugan yun. Nang tinapay ka talaga, oh. Paigtingin ninyo. Ibalik nyo yung mga checkpoint. Panahon ni Pangulong Duterte, napakaraming checkpoint. Ngayon, nangawala na. Ayun na, chine-checkpoint ngayon. Ewan ko kung ano nang chine-checkpoint ng mga lespo ngayon. Pero dati, madaming checkpoints. Pag-upo mo, nawala yung checkpoints eh. O, yun yung nakikita natin isa sa mga problema. Masyado ka talaga malambot. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutuloy.